Ayun, so good evening sa inyo guys. Ngayon po ay June 28, 2021. So meron tayong hanging man dito sa ating candle sa kanya. So medyo red yung candle natin at pinitik nga po siya ng closing. Pero nag-close tayo ng halos parehas dun sa closing natin last Friday naman sa kanya. So mapula, 6,937.96 and then meron nga tayong konting loss dito sa ating index na negative 0.18%. So overall, pag tinignan mo, talagang napaka-sideways po ng ating market. So naglilipat-lipat lang kung sino yung yung mga gainers natin ngayon. And then last time yung mga gainers natin, sila naman yung nagiging losers naman natin. So medyo nagpapalitan lang yung ating mga stocks. So anyway, ito po yung mga trending stocks natin sa ngayon, si Sir Tech. So alam niyo na yung usapan last Friday with regards po sa kanyang SRO at saka sa kanyang detachable bonus warrants naman. So medyo umakyat siya pero nag-profit taking din. So, nag-close siya ng red yung candle. Tingnan natin mamaya anong nangyari sa kanya. Si ACN, so medyo bumawi. Si PES natin, so usapang SRO din. Pero mapula din siya ngayon. Si BSC po natin, so nasama dito sa list natin kasi nag-green yung candle natin. Si GMA7, so talagang malakas. May bagong artista yata na papasok sa GMA7 ulit. And then si green natin is nag-breakout na siya. So, green na green lahat yung mga candles natin sa kanya. And then, sinama natin as representative po itong si FNI ng ating mining. So, kasama din sa top trending natin sa ngayon kasi medyo maganda nga po yung galawan ng ating mining sector naman. Okay? So, as usual guys, kung bago lang dito sa ating trading channel, so wag mo pong kalimutang basahin yung ating disclaimer. Sabi ko nga sa inyo guys, so personal study lang po itong ginagawa natin ha. So, kayo po yung magdi-decide kung gusto nyo mag-buy, mag-sell, or mag-hold ng anumang stocks na napupusuan nyo naman. So, kasi nga, meron pong risk na involved dito sa ating market. So, aralin natin bago natin pasukin yung mga stocks, okay ba yung technicals niya, wala na ba siya. So, doon ka mag-decide kung ano yung gusto mong gawin naman sa kanya, okay? So, kung bago ka lang dito sa ating trading channel, as usual, please don't forget to subscribe dito po sa ating Palabi Trader na YouTube channel. And then, kung gusto mo ng makasama sa trading is pwede mong i-check itong ating join button. So, bago lang po siya. So, membership po dito sa ating YouTube channel or kung gusto mo lang naman is aralin mo po yung mga pin-post natin sa kanya. So, daily, meron tayong upload, almost daily. So, last Sunday is nagre-review tayo ng mga blue chips and then kanina lang is ka-upload lang natin yung ating review kay MREITs naman. So, kung gusto mo makita yung mga detalye, so, nandito po siya. So, anyway, yung ibang stocks natin, pwede rin tingnan mo dito sa baba. So, meron tayong mga company review sa kanya. Yung ating mga profit or loss sa mga sample trades, basic indicators, so mga technical charting natin dito. So, ano yung mga rules na ginagamit natin sa kanya. And then, yung ating mga fundamentals, so yung risk management natin ha. So, ngayong medyo sideways si market. So, marami tayong makikita na yun nga, pumipitik and then bumabalik din po yung kanilang mga price action. So, kagaya nangyari siguro kay Tech. Kasi nga, super sideways po yung ating market for the last few days naman. And then, yung ating crypto channel. So, subaybayan mo na lang guys. And then, wait mo na lang kung makapag-upload po tayo sa kanya. So, sinusubaybayan pa rin naman natin si cryptocurrency natin. Itong ating Palabi Trader na crypto channel naman sa kanya. So, para ma-update kayo kahit yung pinaka-basic lang dito sa ating cryptocurrency. So, overall, hindi pa rin siya maganda eh. And then, mamaya, meron tayong news. Si Binance mukhang naban doon sa bandang UK naman natin. So, follow mo lang ako dito guys. And then, doon sa ating mga social media. So, follow mo lang ako dito sa aking Facebook account. So, tingnan mo na lang po yung mga pinopost natin dito. So, baka makatulong. Or kasama yung stock na hawak mo naman sa ating Facebook page na Palabi Trader. So, ganun din po. All related po sa ating stock market. And then, kung gusto mo ng news, is follow mo ako dito sa ating Twitter account naman sa kanya. So, ganun din. May mga post tayo dito sa kanya. So, yung ating 2Trade Asia promo. Nandiyan pa rin naman guys. So, last day ngayon nung ating pag-member dito sa 2Trade Asia Prime. Gamit nga po yung code na Palabi Trader. And then, kung medyo mabunot ka sa pangalan mo doon sa mga nag-register, so pwedeng may possible cash prize ka. And then later on, pag meron ka ng 2Trade Asia Prime, so yun nga, pwede kang mag-join dito sa ating trading competition naman sa kanya. Start naman is July 1st until August 2021 naman. So, okay, tingnan mo na lang po yan. So, anyway, marami tayong na-repost. So, kanina is 5,604 yung ating daily cases. So, kontrolado pa rin ng ating government. Plus, marami tayong good news na nakikita dito sa ating market. Although, hindi masyadong nagre-reflect sa ating index. Kasi nga, nagsa-sideways po yung galawan majority ng ating stocks. At then, sabi ko sa inyo guys, kung gusto mo matuto dito sa market,
trading community or yung mga lectures natin sa kanya or guidance dito po sa ating stock market is bisitahin mo din po yung ating Patreon account na Palabi Trader naman. So same lang yung sinasabi ko sa inyo dito, yung ating membership dito sa ating YouTube channel. So same din lang, nag-guide tayo sa mga kasama natin dito po sa ating stock market. So bantayan mo na lang po. July 2nd po yung opening. So after nun is 1 week. 1 week lang po siya na open and then close ulit natin siya. So pwede mong mag-decide ngayon kung later on is gusto mong sumali po dito sa ating Patreon naman. Okay, so tingin tayo dito sa ating 2Trade Asia. So refresh natin siya. So makita mo yung ating index bago tayo mag-close is pinitik nga po siya. So umabot pa yata tayo ng negative 1% and then magko-close tayo is around negative 0.3%. Pero binatak nga po yung ating index. So nag-close tayo negative 0.18%. So medyo mababa. Yung turnover value natin sa kanya is nasa 5.3 billion. So konti pa rin yung participation ng foreigners. So nanonood lang sila 35% and then karamihan po ng naglaro dito sa ating market or traders or investors is nasa 65% naman sa kanya. So good yung nakita natin. So kung kailan nagkaroon tayo sa kanya ng net foreign buying. So meron tayo 336.8 million po yung pumasok na net foreign buying. So, sumasalo-salo yung ating mga foreigners kanina kasi bumabagsak. So, nandyan pa rin sila guys. So, medyo umalis sila for the past few days, especially yung mga billion na nakita natin na lumabas. Pero kung ganito, may napapansin tayo, pakonti-konti, may sumasalo na foreigners. At least, medyo kampante tayo na yung ginagalaw po ng ating index is nasa sideways nga po siya. So makita mo dito, maraming nag-profit taking po ng mga blue chips sa atin. Si ICT nang una kasi ang taas naman na ginalaw niya last Friday na trading naman natin sa kanya. So kukunti lang po yung mga stocks natin na nag-green ngayong araw na to. So majority is nasa red. Kaya yung overall performance natin dito sa ating market is yun nga, negative po yung ating nakita naman sa kanya. Okay, so bukas tayo natin chart. So, kagaya ng sinasabi ko sa inyo guys, yung ating observation sa market is, yun nga, medyo ano po tayo sideways. So, although parang pataas pa rin naman siya, di ba? So, especially medyo nag-stay tayo above ng MA9. Kaya nga lang kasi yung direction ng mga indicators natin, yung ating MACD, so pwede ko na siguro tanggalin to. Hindi pa rin siya masyadong nakaka-recover kasi yung red line nasa ilalim pa rin naman ng ating or rather nasa ibabaw ng ating blue line and then yung RSI natin is parang nagkakaroon siya ng consolidation dito sa area na to. So yung ina-expect natin na sana maganda siya, gawa nga po ng maraming good news po dito sa ating market is hindi pa masyadong nagmamaterialize. Pero unti-unti naman, gumagalaw naman ng maganda yung ating index, nagiging support natin yung ating MA20 naman sa kanya. Kaya nga lang pakiramdam natin doon sa mga stocks natin kasi walang masyadong follow-up umakyat yung iba naman bumabagsak. So parang ganun, nagigi-give and take lang yung ating market dun sa ating mga stocks. Kahit si GMA7, di ba, nag-pullback last time, and ngayon nag-recover na yung price action. Pero hanggang dun pa rin naman yung kanyang level naman. So yung feeling natin sa market natin is meron pagka-sideways po yung galawan natin sa kanya. So yung ating COVID cases, so yun nga, medyo mababa tayo, di ba? So 5,000 ngayon, and then last Sunday is more than 6,000 cases. So pababa pa rin po yung yung average natin. So 5,568 for the last 7-day moving average po ng ating COVID cases. So bakit kaya masyadong sideways yung ating market? So ang nakikita ko lang naman globally siguro is yung resurgence po ng ng ating Delta variant. So ito yung madalas na pag-usapan ngayon sa mga international markets, yung pagbabalik po ng COVID cases na mataas, and then ang major cause natin sa kanya is yung Delta variant. Kaya nga po dito sa Pilipinas is medyo alert yung ating mga IATF sa pagre-relax po ng ating mga quarantine measures naman. So siguro pwedeng ito nagiging cause kaya nagsa-sideways po yung ating market. So halimbawa dito sabi niya, UK COVID cases hit the highest since February 5 amid grab a jab naman. So vaccination yung sinasabi niya. Pero yun nga, masyadong mataas. Umabot siya ng around 18,270 for the day lang yata dito sa bandang UK. So medyo marami po yung resurgence po ng ating COVID cases. And then binabasa ko tong article na to is yung ating Delta variant nga po yung madalas niyang sabihin dito sa resurgence po dito sa bandang
UK naman natin. So, ganun din sa Australia, meron yata silang resurgence, and then pati dun sa Israel, may mga nababasa tayo with regards po sa ating Delta variant naman. So anyway, hopefully maging maganda sa Philippine market, kasi pag tumingin ka naman dito sa ating Twitter account, yung COVID cases natin, di ba? So medyo controlled siya. Plus meron tayong mga good news na nababasa sa kanya eh. Pati yung mga companies natin hindi naman nauubusan ng mga good news. So pwede mo na lang balikan yung ating mga nirepost dito. So merong article dito si Ma'am April Tan. So pwede mong basahin. So reasons for stock markets bullish performance. So mukhang sustainable daw, sinasabi ni Miss April Tan, yung galawan po ng pagka-bullish po ng ating market naman sa kanya. So tingin tayo sa ating cryptocurrency. So bisitahin muna natin yung yung galawan ng crypto. So akala ko magde-drop si crypto kasi may bad news si Binance natin eh. So si Bitcoin medyo nag-stabilize siya, 34k yung ating common level sa kanya sa ngayon. Pero medyo nagre-red yung kung nakita mo yung mga candles natin is medyo nagre-red. Although green naman yung gain nila for the day, pero parang pabalik sa negative territory yung ating market dito sa cryptocurrency. So yung isang big news na nakita natin sa kanya is yung pagkakaban nitong si Binance natin. So tingnan mo kung Binance yung gamit mo na platform. So Binance, the world's largest cryptocurrency exchange, gets banned by the UK regulator. So meron yatang gustong ipa-implement yung ating mga UK regulator dito kay Binance, especially yung mga transparency. Kasi nga si Bitcoin, di ba? Hindi mo alam kung kani-kanino yung nagtatransact sa kanya. So may worry yung ating UK regulator na ginagamit siya sa mga fraudulent activities. Siyempre, yung mga medyo hindi mo na matrack kung ano yung mga transaction. So kaya nga itong si Binance is na-ban doon sa UK naman. Ayan. So medyo major news to kahapon. So maraming nagre-repost sa mga kasama naman natin sa kanya. Okay, so check mo na lang po yung broker mo So hindi naman ban sa ibang lugar itong si Binance. Dito lang po sa UK yung sinasabi naman dito sa news natin sa kanya. So tingin tayo dito sa US market. So parang mamumula sila. So although green pa naman si S&P futures, si Dow natin mapula. And then itong si Nasdaq is okay naman. So okay naman yung trade nila last Friday. Kaya nga sabi ko baka okay naman yung trading natin sa Philippine market. Pero yun nga, namula tayo. Nagkaroon ng profit taking kasi medyo binatak yung index naman natin ng closing natin kahapon. So tingnan mo dito, medyo mapula dito sa bandang UK natin. So baka yung mga news with regard sa virus, yung iniinda. And then dito sa ASEAN market po natin is ganun din, mapula din pala siya. So halos mapula din. So sumunod lang po yung yung Philippine market. So ibig sabihin yung iniinda po natin sa ngayon dito sa ating market na pagka sideways or pamumula niya for the last few days is related po dito sa ating mga global market naman. Ayan. So kasi pag dito ka tumingin sa Philippine market natin, okay naman siya Wala tayong masyadong nakita mga negative news. So control din yung ating COVID cases naman sa kanya. Okay, so ganyan lang muna. So, pwedeng mag-sideways siya or sundan niya yung ating MA20 movement naman sa kanya. So, tingin tayo sa ating mga trending stocks. So, unahin natin si Tech. So, maganda yung galaw niya for the opening, pero tingnan mo yung kandila. So, very bearish yung candle natin, nag-profit taking, and then, ang laki ng volume. So, merong nag-take advantage na lumabas. Okay naman yung mga indicator natin sa kanya Kaso, yung ating candle plus volume is medyo bearish po. So, alam nyo na yung catalyst, bakit biglang nagkaroon ng upsurge itong si Tech natin. Umakyat siya ng ilang percent ba yung inakyat niya. Sukatin natin ng konti. Mula sa closing last Friday is mabot siya ng halos 8% yung ginalaw po nitong si Certec natin. Kaya nga lang, nag-profit taking naman yung iba. So, dahil ganyan, ilalagay natin yung resistance dito sa 7.17 or 7.11 yung nakita natin sa kanya last time. And then, hopefully, magtuloy yung, yung uptrend na trend direction naman natin sa kanya. So, yung catalyst natin is yung ating stock price offering plus yung ating detachable bonus warrants naman sa kanya. So, yung pagkakaintindi ko guys, dun sa mga nagtatanong sa atin with regards sa SRO nitong si Tech. So, magkakaroon siya ng normal na SRO, kagaya na nakita natin kina Ace and last time. And then, magkakaroon din siya ng separate na yun nga, yung detachable bonus warrant. So, ililist niya din to, ganun pa kaintindi ko sa kanya, at the same price of 5.5 pesos. So, yung price, nakita nyo siguro, nandun sa Twitter natin last Friday, ni-retweet naman natin siya. So, dalawa
yung ipapasok ng ating Certec Holdings sa Philippines Corporation with regards po. So, isang SRO. So, di ba, bibili ka ng share sa kanya at certain entitlement ratio, makakabili ka ng SRO plus yung ating bonus detachable warrants naman sa kanya. So, coincidentally, nilagay niya, parehas po yung price nila at 5.5 peso level naman. So, ngayon, dahil medyo bearish yung candle natin sa kanya, grabe naman yung mga candle natin, puro mapula. So, pero tingin ko, kung sakali lang magkakaroon siya ng shakeout, bantay mo na lang yung support line natin. Itong drawing natin na green line sa kanya or yung ating MA9 naman sa kanya. So, mag-base ka na lang sa technical guys kung hindi mo maintindihan yung mga disclosure po ng ating mga company naman. So, tingnan natin yung kanyang performance. So, tingnan natin yung pinaka-main buyer sa seller natin. Mukhang may kasamang foreign dito kasi meron siya net foreign selling, negative 7.8 million. May gain naman siya, 0.3% pero maliit lang. Si Call at saka si FMS, yung ating main buyer. And then si Call at saka si Abacus naman, yung nagbebenta sa kanya. So, ito siguro yung foreigner na medyo malaki. Yung nilabas po niya sa kanya kasi umabot siya ng negative 7.8 million. Baka indahin niya yan in the short term natin yung lumabas na net foreign. So, nakulong siguro na matagal yun si Abacus natin. Opportunity to get out kasi in one day, umabot nga po siya ng 7% naman. Ayan. So, medyo sideways yung nakita natin sa kanya to bearish yung sentiment kasi nga po mapula yung mga candles natin. And then, yung napansin natin sa ngayon is selling volume. So, yung nagpapangat ng price niya is yung optimism pagdating po ng kanyang SRO naman. So, hindi ko na research na maigi yung mga dates. So, later on, pag may time tayo, pwede din mag-vlog tayo. Or sa next na trading natin is, or review, kung nag-top ulit si Tech is i-discuss ulit natin yung ating mga details po ng SRO nitong si Certec naman natin. Okay, so ganyan lang muna yung galawan natin. Next, si ASN. So, ito yung sinasabi ko. Nagsisiso lang yung ating mga stocks. So, binagsak si ASN for the last 2-day trading natin last week. Pero ngayon, tingnan mo naman, maganda ulit yung galaw niya. So, nag-bounce siya malapit sa ating MA20. So, ngayon, ang support natin sa kanya is nandito na sa ating MA20. Medyo nagkaroon ng bounce yung natin, yung ating RSI. So, yan yung inantay natin na bounce sa kanya. And then ngayon, nasa direction ulit siya para i-break ulit yung ating 8.5 level naman. So, medyo malaki kasi yung niya, yung ating net foreign buying. So, tingnan natin yung net foreign buying niya. So, umabot siya ng 38 million. So, mukhang sinishake out tayo kasi last time, 33 million yung lumabas. And ngayon, 38 million na naman yung pumasok dito kay ASN naman natin. So, nag-gain siya 2.93%. Si UBS sa si Call, yung ating main buyer sa kanya. So, sino ba ang foreigner natin? Ayun si JP Morgan. Medyo sumundot si JP Morgan natin. At yung seller natin is si Call at saka si Citysec. And then si Ventures naman natin sa kanya. So, balik tayo doon sa kanyang chart. So, bumalik ulit yung pagka-bullish natin sa kanya kasi konti na lang itatry niyang i-break ulit yung yung resistance natin na 8.5, which is ang sabi natin pag medyo na break yan dito tayo sa 9 pesos mag-aabang na sa kanya kasi wala na siya masyado resistance dito sa area naman natin na to. So kailangan ma-break niya yung 8.5 level naman natin. Okay po. So meron siyang news, siguro yun yung catalyst niya. AC Energy lends 1 billion to Solar Philippines unit to fund new projects. Ayan. So, ito yung partner niya. So, sabi naman dito sa news na to is kasama naman yon sa agreement nila last time. Pahiramin niya itong si Solar Philippines, pupundahan niya para magtayo po ng kanyang mga solar power plants naman. Okay, so good yan. Kahit papano, tinutuloy po niya yung expansion ng kanyang mga businesses naman. Okay? So, next natin si PES. So, usapang SRO din tayo. So, medyo matamlay siya sa ngayon. Tinuloy po niya yung profit taking natin. So, yung mga nag-profit taking dito last time, mukhang inipit pa rin itong si PES natin. Hindi siya makaakyat kaninang umaga. So, ngayon, lumalabas, ano ba gustong gawin nitong si PES natin? Kasi ito yung nilalagay ko sa kanya dati na support. So, pwede rin. Nandito pa rin yung pinaka-support niya. Tanggalin ko to para hindi ka malito. So, watch out na lang. Malapit sa MA9, yung pinaka-support natin sa kanya at around 0.7.
And then, immediate resistance is balik tayo dito sa 0.8 or 0.82 kasi nga po nagko-conso yung ating mga price action naman sa kanya. So, anyway, based dito sa kanya, hindi ka lang siguro, kung hindi ka lang nakabili dito sa taas, medyo mataas na rin kasi yan eh, negative 17%. Pero kung dito ka sa bandang conso nakabili, ang sasabihin ko is medyo okay pa itong si PES kahit medyo meron tayong red candle sa kanya. So, pwede naman mag-retest siya ulit dito sa ating MA9. Bearish pa rin naman tayo guys kasi meron tayong malaking inverted doji red candle. So, kailan niya maka-form ng nice na base, magandang base dito sa area na to. Masustain niya yan para hindi mag-alisan yung mga traders natin na nasa kanya pa rin. So, medyo deciding factor siguro bukas kung ano yung gustong gawin ng ating price action. So, nagka-curve pabalik yung RSI pero overall trend is upward. Ganun din po yung ating MACD formation naman sa kanya. So, nandiyan pa rin naman sila guys kasi tignan mo, yung malalaking volume is nung nag-green siya, nandiyan pa rin naman. Yung lumabas ngayong araw na to is makita mo naman, dito lang siya nagkaroon ng red formation naman sa kanya. So, tingnan natin yung kanyang performance. Meron siyang loss, malaki din pala, no? Negative 6.49%. Maliit lang yung net foreign, 120,000. So, mga locals po yun ang papagalaw ng kanyang price. Si Call at saka si FMS, yung ating main buyer, and then si Call at saka si AAA, saka si Timson. Si Timson yung ating majority na retailer yata dito na isa na traders. So, sila po yung tatlo na naglaro dito kay PES naman natin. Okay? So, watch out mo lang yung support natin sa 0.7 level naman. Next, si BSC. So, okay na. Nag-fill the gap na daw si BSC natin. Kaya daw nag-trending at saka maganda yung closing natin sa kanya. So, meron siyang gap dito last time, 0.78 and then close the gap niya and then saka ngayon, nagkakaroon na rebound. So, nag-retest na ng support si BSC. Kaya maganda makita, itutuloy ba niya yung nakita natin na maliit na ascending trend line sa kanya. So, ito yung nakita natin sa kanya. Maliit lang naman. So, parang sideways pa nga yung direction niya. So, tanggalin ko to. Baka maging super bullish ka sa kanya. Ito yung ating support ngayon sa kanya. Nagbago ng konti. Medyo tumaas. And then, yung immediate resistance natin is dito sa area na to at 0.85. So, too early to say na nakalabas na sa sideways condition itong si BSC. Pero medyo nakasilip na po yung, yung RSI natin sa kanya. So, good yan. Tingnan natin yung kanyang performance. Wala namang catalyst dito kay, kay BSC natin. Tingnan natin yung performance niya. Meron siyang gain 3.8%. Malit lang yung net foreign, 161,000. Si Call at saka PNB, yung ating main buyer. And then si Call at saka si Abacus po, yung ating main seller naman sa kanya. So, sideways muna yung tingin ko sa kanya. So, makita mo naman, nandito lang siya sa trend na to. So, pwede, ang gawin mo, buy on support and then sell on resistance for a small gain naman sa kanya. So, GMA7. So, lakas talaga ni GMA7. So, parang gusto ulit mag-breakout po ni GMA7. So, meron siyang flag formation dito last time. And then, another conso. So, conso na lang ito nakita natin sa kanya. So, ngayon, malaki yung chance. Itatry niya ulit bukas. Pasagin yung 14.3. Kasi maganda po yung galaw ng price action nitong si GMA. So, nag-stay siya above ng MA9. So, bullish tayo kahit na nandito tayo sa overbought condition. Na-maintain niya yung trend ng kanyang RSI. Plus, bukas pa naman yung ating MACD formation. Maliit lang yung volume. Tingnan natin yung kanyang performance. Meron siyang 4.93% na gain. Si Call FMS ang main buyer and then si Call at saka si BDO naman yung ating pinaka main seller. So, alam niyo na yung catalyst natin. So, papasok daw sa GMA7 si Sian Lim. So, tanong dito, sasama ba si na Kim Chu at saka yung ibang Viva artist natin sa kanya? So, meron tayong chismis dito kay board productive na news natin, digital news. So, anyway, naglilipatan pa rin yung mga ABS-CBN stars natin. So, kaya tingin natin, yun yung mga major reasons kaya bumabawi po yung price action nitong si GMA7 naman. Okay? Next natin, green. So, green na green si green natin. So, medyo, ngayon, obvious na yun. Obvious na yung, yung volume niya na meron siyang accumulation. So, gumanda din yung RSI. Pataas siya, direction. Price action is pataas. Pwede ka mag-drawing ng clone para makita mo kung saan pwedeng mauntog yung ating price action naman sa kanya. So, tingin muna ako sa kanyang performance
Meron siyang gain 3.91%. Lumabas yung foreigners, negative 6.1 million. Maybank saka si Call yung main buyer. And then Maybank saka si BC Sec. Ngayon ko lang nabasa itong broker na to, yung ating pinaka-main seller sa kanya. So, nag-fill the gap or mag-fill the gap ba? Mag-fill the gap pala itong si green natin. So, ito yung abangan mo bukas. Hopefully, hindi siya mauntog dyan kasi pag mauntog, balik tayo dito sa trend channel natin sa kanya. Pero pag na-break yan, medyo malapit na guys kasi meron tayong bagong 52-week high pag na-break ito ni Green Energy. So, medyo mabagal talaga si Green Energy. Titignan mo naman, for the past 3 weeks, ilang percent lang yung ginalaw niya. Pero, overall picture, tignan mo naman. So, mula sa breakout sa MA 100 hanggang sa current price, halos 200% na po yung ginalaw nitong si green naman natin. So, mula dito sa pandemic level, sukatin natin. Gano'ng kalaki na inakyat. Nasa halos 500% yung nakita natin sa kanya. So, laki, no? Yun nga lang, tagal din. June 20 hanggang June 2021. So, after a year, so, 4 times bagger pala itong si green naman natin. So, swerte ng mga yung mga investors natin sa kanya. So, ang laki ng tinaas po nitong si green naman natin. So, anyway, ngayon, technical lang po yung nakikita ko sa kanya. Wala akong makita news kung bakit siya umakyat. So, nandiyan kasi nakapondo yung iba So, parang yung ginawa ni CPG, kung pansin mo yung ginawa sa kanya, last time, puro green siya, di ba? So, nag-abang sila ng nag-ipon, and then, ngayon, binagsak naman yung price action ni CPG. Parang ganun yung nakikita natin kay green. Kasi may ugali din naman siya na ganyan, nag-iipon, and then, saka binobomba yung price action naman natin. So, hopefully, umakyat para sa mga kasama natin na may hawak dito kay green naman natin. And then lastly, kasi nag-improve yung sentiment po ng ating mining. So may mga article po sa CUL Financial, may nakita tayo doon sa broker natin na si Call. So maganda yung review niya dito sa ating mga mining. So kaya nakita ko, napansin nyo din siguro, pag tumingin ka dito sa chart natin kay 2Trade Asia. So yung mining natin, umpisa pa lang mataas na yung galawan nila. So nag-close siya halos doon sa pinaka-peak level ng kanyang price action. So anyway, based sa kanyang price action, tapos na ba? Hindi pa tapos yung yung correction nitong si FNI, pero nasa area siya kung saan pwedeng magkaroon siya ng malapit na breakout na kasi ito ang breakout level mo nasa 2.7. So hopefully maka-breakout siya para sa mga minero naman natin diyan. So mabuhay kaya ulit yung mga mining natin. So meron siyang resistance, immediate resistance dito sa area na to. Palitan ko na lang para mas madali makita, at around 2.7 pesos. And then good yung location niya kasi nakabalik po siya dito sa ibabaw ng ating MA 100. So after ng dividend niya, nag-recover na po itong si FNI naman natin. So yan po yung resistance, and then nasa isang sideways channel po ngayon itong si FNI. So magbabago yan pag medyo naka-breakout na tayo above ng 2.7 peso level naman. Okay? So yun po yung ating mga review. So hopefully makatulong po lagi yung review natin guys. So salamat po doon sa hanggang sa ngayon is sumusubaybay dito sa atin. So June na naman tayo, so malapit na naman yung ghost month natin. Anyway, nakikita natin sa market, temporarily sideways tayo hanggat nasa loob tayo ng 6.7 hanggang 7,000. Unti-unti inakyat naman yung index, hindi lang masyadong halata. Pero mas maganda kasi makita natin bumalik ulit yung yung mga billion na amount ng ating mga foreign investors para ma-breakout natin yung 7,000 level. So in the short term, walang danger sign CPSEI in the short term dito sa nakita natin sa ngayon kasi nasa sideways po yung ating current location naman sa kanya. So kasi nakakulong tayo dito sa range na to So pataas naman siya, kaya lang hindi tayo makalampas sa 7,000 level naman. Okay, so yun lang. So bago tayo mag-close guys, as usual, please don't forget to subscribe dito sa ating Palabi Trader na YouTube channel. So yung bago nating upload guys, tingnan mo si M-Breed. So maganda yung galawan ni Mega World ngayon. Yung ating crypto channel, follow mo lang ako. Yung ating Twitter account para sa mga retweets po natin. Yung ating Facebook account, Facebook page. And then yung ating Patreon account is magbubukas po by July 2, 2021 naman. Okay po, so yun lang. Maraming salamat sa inyong panonood at pakikinig. Kita po ulit tayo bukas.